After ng 2 weeks break ay may bago na ulit, chapter ang Hajime no Ippo. Ang kamao ng panghuhusga ay papalapit na sa champion. Kapag ito ay tumama tapos na ang laban, Hajime no Ippo, 1481. Reach. Naiisip ni Mashiba lahat ng mga pinagdaanan nila mula nang mag-umpisang magboxing. Hindi na kita pag-aalahanin at para harapin mo ang buhay na may ngiti, magiging. At habang ibinabato ni Mashiba ang chopping right nito, ay naalala niya rin lahat ng mahihirap na laban na pinagdaanan nila. Todo pa rin sa pag-cheer ang mga taga-suporta ni Mashiba sa ringside, lalo na sila Ippo. At nang mistulang tatama na ito sa hindi makakilos na champion na nakasandal na lang sa lubit, ay may napansin si Ippo. Biglang tumigil ang kamao ng challenger sa gitna ng ring. Gulat ang mga manonood sa nangyayari. Isang suntok na lang ang kailangan ngunit hindi nito maabot ang champion. Ang malalakas na hiyawan at cheer para sa challenger ay napalitan ng katahimikan. Walang ingay ang marinig sa arena. Konti lang ang pagitan ng kamao ni Mashiba sa champion, ngunit dali-daling tumakbo sa ring ang coach ni Mashiba. At sa wakas ay napansin na rin nila ito. Wala pa rin pagbabago sa postura ni Mashiba habang umaakyat sa ring ang coach nito. Nagulat din ang mga manonood dahil sa pag-akyat sa ring ng coach ni Mashiba. At maya-maya lamang ay onting nawalan ng balanse si Mashiba at tuluyan ng bumagsak. Ngunit ang pinakanagulat ay si Rosario, hindi makapaniwala sa nangyayari. Isang suntok na lang din ay babagsak na ito, ngunit kabaliktaran ang nangyari. At bago pa mahulog sa luna ang katawan ni Mashiba, ay nasalo siya ng coach nito upang naiwasan pa ang karagdagang pinsala. At natapos na ang laban, hindi naabot ng kamao ng challenger si Rosario, itinigil na ang laban. Napakalungkot nito para kay Mashiba, isang suntok na lang ay world champion na sana, at nadepensahan ni Rosario ang kanyang world title. Abangan natin ang mga susunod na kabanata.